Hoy, gadon. Anong sabi mo? Na ako ay patay gutom? Hindi ka panonoorin ng tao kung walang sustansya ang jutak mo. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag-kiss-ass kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Hello, good morning Philippines! This is your fair lady Maharlika. Gusto kong batiin kayo ng pinakabongga. Napanood ko kasi ito kay General. Ay, dapat hindi ko na ito papatulan. Pero dahil si Gadon ay kasama sa problema ng bayan, edi patulan natin siya ng bonggang-bongga. Okay, pag-usapan natin si Gadon na isang presidential advisor for poverty aggravation. Instead na ma-alleviate ang kahirapan, naging na-worsen. Dapat ang tawag sa posisyon niya is poverty or a presidential advisor for poverty aggravation. Kasi alleviate ang kagutuman, lalong nag-exacerbate. So you have to change that department na kinreate ni Kuting for political accommodation. Ikaw, Gadon, bovo ka, total, ibalik ko sa iyo yung mga sinasabi mo. Iban ako talaga napipiko, nagtatawa nga ako. Kasi mga palangga, eto yung mga hanash ng lolo niyong vovo. So napanood ko sa vlog ni General na may nagtanong kay Gadon about doon sa document from PIDEA na pinag-uusapan na ng bayan ngayon at yan ang magiging ugat kung bakit kailangan nasa kalsada na kayo ngayon. Sinasabi ni Larry Gadon, peke daw yun ang dokumento. So peke, natural, ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan dahil yun ang defense nila ng mga kampo ni Liza Tanas ng PIDEA. What do you expect? Dahil pag sinabi naman ni Gadon, syempre na, tama si Maharlika, totoo yan. Edi ligwak siya. The moment na magsalita siya ng katotohanan, ligwak siya. Hoy, Gadon, anong sabi mo? Na ako ay patay gutom? Sabi niya kasi palangga, ako daw ay patay gutom. Kaluluoy, maninaway nila ako. Okay, bago natin dot-dotin ng vonggang-vongga, sinasabi kasi ni Gadon doon palangga na kaya daw ako, naglalabas daw ako nitong mga aking sabog kasi daw gusto ko lang ng views. Gadon, natutulog ka ba sa pansitan? Ikaw manang-mana kay Lisa, yung mata mong butlog. At ang sinasabi mo, Gadon, sabi ko magpa-cool-cool ako kasi naka-close tayo ng kliyente ngayon. So, cheers! Gadon, sinasabi mo, ako, si Maharlika, ay papakalat o nag-expose dito ng mga fake documents para magkaroon lang ng view. Nakakalimutan mo, natutulog ka sa pansitan na si Kuting ay ilang beses nagpa-interview sa akin. Yun naman pala Diba? Yun naman pala na gusto ko lang ng views. Dapat doon palang inaway mo na ako. Nung in-interview ko yung boss mong bangag na bangag, inaway mo ako na gusto ko lang ng views. Excuse me. Ang views, kahit gustuhin mo, kung ayaw kang panoorin ng tao, hindi ka panoorin. Kung nonsense ka, wala kang sustansya na katulad ng jutak mo, na jutang Genemes, walang manonood sa'yo kahit maghubad ka pa, kahit tumambling ka pa, magpakita ka ng whatever, hindi ka panonoorin ng tao kung walang sustansya ang jutak mo. Sinasabi mo ako, what? Patay Tom Goods? Kasi mga palangga, wala daw kasi, nagbablog daw kasi wala akong makain. Okay, fine. Opinion mo yan. Pero kasi, like, sige, pagbigyan na natin siya. Gadon, gusto ko lang sabihin, magyabang tayong konti palangga. Yung mga patay Tom Goods, so dito ako kumakain kapag gutom na gutom ako, dyan ako kumakain. Sa Monaco, yan. Dyan ako kumakain, Gadon, pag patay gutom na ako. Pag gutom na gutom ako, dyan ako kumakain. At ito pa, Gadon, kasi naaway mo ko dyan, sa Bali ako kumakain kapag pag nakakaramdam ako ng patay Tom Good. Ayan, yan ang mga nilalapang na mga patay goods. Alright, so okay lang, ganun talaga. Yun ang tingin niya sa akin, patay gutom. Ano natin dyan? Kahit naman, you know what, sabi ko nga sa inyo, kahit ang tao, gumawa ka ng tama, kung anong isipin nila sa utak nilang bangag or pulboronic, wala tayong magagawa dyan. Ang tao, they can gurgur you in their minds if they want. Kahit gaano ka gaganda, gaano ka kadyosa, kung ang jutak nila ay bangag, ang tingin nila sa'yo ay syongit na katulad nila, wala tayong magagawa dyan. Hindi tayo makipagdebate. Kung yan ang tingin ng of course, darling. Social 101. Okay, let's talk about the presidential advisor position ni Gadon for poverty aggravation. Pinalala nyo. First, you have to know na yung posisyon ni Gadon ay gumagastos po tayo ng almost what sa sweldo niya. Ang na-research ni General is 270 plus daw, 1,000 pesos. But more or less, I will say 300 plus. Let's say 350 plus allowance and everything. So imagine nyo, you have to know mga kababayan, kinreate yan ang kaniyang pwesto
gusto bilang isang advisor para daw sa poverty aggravation. Kasi nga, lalong lumala. Ngayon, mga hitad, just to give you a little background, kung paano pagkakilala ko kay Bobong Gadon maliban sa na-disbar siya, may record ka ng disbarment dahil hindi mo ginagamit ang jutak mo, ay sorry ka na lang. Nung hindi pa po ina-appoint si Gadon, kay yung anak niya, kay yung anak mong si Alaris na may jowa niya si Patricia Magistrado na in-appoint dyan na sa PCO, Presidential Communications, na kayo'y lumalamon kayo sa kaba ng bayan. Makakapal ang mukha nyo. Kayo yung mga patay tomgut. Ako, hindi ko kailangan isiksik ang sarili ko, magtrabaho sa bangag-bangag government para makalamon kayo na magpamilya. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag-disas kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Political accommodation. Galit na galit nga ang anak mo noon dahil hindi ka pa ina-appoint last year. Gusto nyo nang magwala. Di ba pabalik-balik ka sa Malacanang? Ayaw ka sanang i-appoint kasi ayaw ni Lisa sa'yo. Dahil yung bunganga mo, masangsang katulad niya. Pareho kayong masangsang ang pagkatao nyo mula loob hanggang labas. At ikaw, Gadon, ulit-ulitin ko mga kababayan, ulit-ulitin ko, June 30, inauguration ni Kuting, upuan pa lang, seat pa lang, inaagaw nyo na. Imagine ninyo, seat pa lang, ibig ko sabihin pala, upuan pa lang doon sa table, inagawan na ako ng magandang spot. Hoy, Gadon, doon pa lang, sukang-suka na ako sa'yo. Dahil sabi ko, upuan pa lang, inaagaw nyo. How much more yung mga pagkain ng mga bata? Baka patalikod, gumaganon ganon ka, ikaw yung patay tomgut. You know what I mean? Ulitin ko lang yung kwentong yun, mga kababayan. Nung time na yun, June 30th, nagla-live ako kasi kumakain-kain kami doon. Morning yun, diba, attend ako sa inauguration. Ito, this is my story. At saka yung nakasunod sa akin, alam nyo to, but my story is consistent. Ganyan-ganyan ba naman ako doon pala, hello mga palangga, dito tayo ngayon sa inauguration ni Kuting, nagbe-breakfast kami at chuchu. Tapos iniwanan ko yung bag ko doon sa upuan. Kaya kumbaga sinave ko yung upuan. Ang ganda ng spot, kasi yung spot ko, nakikita ko yung bulwagan, yung mga tao. Siyempre, first come, first serve yun. So, maghanap ako ng magandang spot. Tapos, magbit-bit ko yung pagkain ko, pabalik na ako, hindi ko na nakita yung spot ko kasi inagaw nyo. Diba? Although, magkatabi tayo doon, yung spot na maganda na sa inyo. Ba't nagkibit-balikat ako? Kasi alam nga naman makipag-aaway ako dahil sa upuan na hindi naman ako katulad yung mga vosavos. Pati upuan, ha? Kakamkamin nyo. Imagine mo mga palaga, pati upuan, kakamkamin ng Gadon at ng pamilya niya. Yung, well, sabi ko nga in fairness yung asawa niya, si seems so nice to me. Ayoko namang awayin yung asawa mo, pero yung anak mo, kayong dalawa, mukha kayong mandorobo. I don't know, hindi ko alam. Tapos mga palangga, akala ko nawawala nga yung bag ko. Nung time na yun, sabi ko, nasaan na yung bagay ko? Di ba, gaganon-ganon ako? Nasaan ang bagay ng lola? Tapos nilipat nila. Ganyan ka, Gadon. Sinong patay gutom sa ating dalawa? Sino ang dead? Okay, dead hungry. O yan. Sino bang dead hungry sa atin? Ako ba o ikaw? Jutang Jinina, kung hindi pa kayo mag-kiss as kay Kuting, wala kayong mga trabaho, yung mga yawa mo. Tapos yung anak mo, si Alaris, andyan ang jowang Tiburciana, wala naman akong issue doon. Kaso lang, mga kababayan, lumalapang, nandyan sa Presidential Communications, mga utusan din ni Lisa, Assistant Secretary, si Patricia Maestrado, nakasama ni Kuting, ay ni Bukangkang, dyan sa Presidential Communication para magpakalat ng fake news. Okay? So, nang time na yun, balikan, kinabahan ako, akala ko nga, ninakaw na yung bag ko, akala ko may mga ngamkam doon. Yung pala, nilipat nila. Although wala naman akong pera doon sa bag. Actually, ano lang yun drama lang yung bag na yun. Just lang may maiporma ko lang doon sa outfit ko. Yeah. Nakalimutan nyo na. Sanay kayong mandorobo. Wala na saan tayo pag-uusapan doon sa upuan na yun kasi kinimkim ko lang yun. Kaso lang, binangga yung alindog ko. Ang Tagaybay, kayo lang pwede mambangga. Okay, so you have to know, mga kababayan, si Gadon at ang yung anak niyang hitad, di ba? Nang aagaw ng upuan, ng may upuan. Nandun na yung bag ko, inagaw niyo pang mga jindot. Galit ako ngayon kasi inagawan niyo ako ng upuan. Hay, nako, makapagkape na nga sa Beverly Hills. Bye!